Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin kung ano yung mga blessings, opportunities, and good luck na darating sa inyo sa loob ng isang taon from June 10, 2025 to June 29, 2026. Dahil yan sa astrological transit ng Jupiter entering in the sign of Cancer. So, Jupiter is exalted in the sign of Cancer. It means comfortable siya. Nag-align ang energy ng Cancer sa energy ng Jupiter because Cancer's nurturing and emotional and home-centered nature ay in alignment sa energy ng Jupiter, which is about expansion, wisdom, and good fortune. Okay? So, for you, Cancer, especially mga Cancer risings, no? So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung inyong rising sign, i-check nyo na lang. Meron dyang information sa description kung paano malaman yung rising sign ninyo. So, kahit naman na sun or moon, pwede rin namang mag-resonate dito. But, mas accurate siya sa rising sign. Okay? So, for you, Cancer, this is happening in your first house. Okay? So, mga Cancer risings, this is about yourself, physical body. So, yung ganitong, actually kasi yung ganitong transit, no, since this is about your physical body, may possibility or posibilidad na mag-gain kayo ng weight, no? O maaring mag-increase ang inyong weight, yung timbang nyo. Oo. So, syempre, at least maging aware kayo, lalo na kung hindi naman yun yung goal nyo, na mag-gain kayo ng weight. Dahil because Jupiter is about expansion, so maaring it's expanding your weight. Okay? And also, this is about your self-image. Maari ring meron kang aayusin sa iyong sarili, sa physical appearance mo. This can also be self-awareness. Maaring mas magiging aware ka sa spirituality, sa paniniwala mo, sa religious beliefs mo, or any belief system. Dahil meron tong trine sa yung 9th house, okay? Which is the sign of Pisces, which is about spirituality. And 9th house is learning, seeking, higher education. So, maaring yung iba sa inyo, may opportunity kayo na mag-aral, bumalik sa school, or pwedeng mag-aral ng mga bagay na interesado kayo, no? So, pwede rin tong pag-aaral sa ibang bansa, yung tipong pupunta ka sa ibang bansa para mag-aral and then magtatrabaho ka doon and then doon ka na rin maninirahan, no? So, maaring yun yung mga plano ninyo or mag-o-open na opportunities for you. So, that's why rin meron tong a bit of a challenge or frustration pagdating sa 6th house mo, which is your health. So, maaring, ayun nga, halimbawa, no, medyo hindi mo maasikaso or mapapabayaan mo yung kalusugan mo. And then, maaring magkaroon ng sakit o kaya naman, kung wala naman sa plano mo na magpataba, no, pero medyo hindi mo na asikaso yung sarili mo, so maaring mag-gain ka ng weight, no. So, you have to be aware of your situation, of yourself, para makontra mo, no, yung mga bagay na ayaw mong mangyari sa iyo because of the expansion na binibigay ni Jupiter. Kasi syempre lahat naman ng energies, planets, meron yang other side of the coin. Merong positive, meron ding negative. Okay? So, for you, this is the time para mag-focus rin ikaw sa sarili mo, sa iyong kalusugan, and at the same time, maging open ka sa mga opportunities for learning, for expansion, for spirituality, dahil ito ay mas magbibigay pa sa'yo ng opportunities moving forward. Okay? So, let's see, ano pa? What are the other messages, energies for Cancer? Blessings, opportunities, good luck. So,
So, kung may bala ka mag-abroad, maaring may pagkakataon ka na makapag-abroad. Or yung iba naman, ano to, travel, no? Hindi naman kailangan magtatrabaho ka sa abroad. Pwede itong travel opportunities, lalo na kung hindi ka pa nakakapag-travel sa ibang bansa. What else? You have the High Priestess, So, this is your instinct, your intuition, and wisdom. So, talagang palalakasin mo ang iyong kaalaman. Maaring iba sa inyo, you will get into spirituality, or palalakasin mo ang iyong kaalaman, yung iyong talento, abilities. You also have the Knight of Swords. The Knight of Swords is about conflicts or mga misunderstanding, no? So, maaring may mga pagbabago kang gagawin na hindi maiintindihan ng ibang tao that might create some conflict. Let's say, for example, gusto mong i-enhance ang iyong physical appearance. Like, gusto mong magpa-retoke. Pero, merong kang kaibigan, kapamilya na hindi sang-ayon doon, no? At the end of the day, ikaw yung masusunod dito kasi ikaw yung may control dapat sa sarili mo. Uy, oh my God, you have the Death card, which is transformation. So, huwag kayo matatakot pag meron kayo nakikitang Death card sa tarot kasi this is about endings, new beginnings, no? Kumbaga, natatransform ka into a new version of yourself. Oh my God. So, for some of you, Cancer, take this opportunity to transform yourself in the best possible version of yourself, no? Oo, possible na yung iba sa inyo may enhance yung inyong physical appearance. Oo. Expansion nga eh. So, yung expansion na yon pwede rin yun nga, gaya ng nabanggit ko, pwedeng mag-gain kayo ng weight. Pero kung halimbawa, payat naman kayo, tapos yun talaga yung goal nyo, no? Magpalaki ng katawan. Ibig sabihin, that is your, that is something na kumbaga matutuloy, mangyayari for you. You have the King of Wands, so this is exploration. So definitely you are exploring new opportunities, new horizons. So may mga travel opportunities talaga for you. And also wisdom. So yung iba, pwedeng may iba sa inyo pwede makakuha kayo ng scholarship. Oo, ang scholarship naman hindi lang yan pang batang estudyante, pwede rin yan sa mga sa mga adult na, no, na merong gusto pang i-improve sa kanilang kaalaman. You have the Ace of Pentacles. This is also an opportunity for you to start a job, a career, or a business, no? But pay attention rin sa pagpaplano mo, lalo na kung negosyo yung paplanuhin mo kasi pwedeng magkaroon ka rito ng yung parang frustration. Oo. Lalo na kung hindi mo mapaplano ng maayos yung mga gusto mong mangyari. Okay, so let's see what else. Maari kasing meron ding mga tao na may mga criticism sa atin. Okay lang yung mga criticism as long as it's constructive, no? Na kung alam mo naman na yung pagpuna sa iyo ng ibang tao ay para sa ikabubuti mo, embrace that, no? Kumbaga, be open to that. Pero kung alam mo naman na gusto ka lang asarin, gusto lang sumama ang loob mo, wag mong pansinin yun. No? Oo, love yourself. Yes. Inner child. Oh my God, you are healing your inner child. Cancer. Maaring rin meron ka mga patatawarin, no, na tao sa buhay mo, or you're going to forgive yourself doon sa mga bagay na hindi mo na ibigay para sa sarili mo ng bata ka pa. And you are also going to take action. Ito na, gagawan mo na ng action yung mga plano mo, yung mga pangarap mo. Kailangan lang talaga ma-organize mo yan, meron kang structure para mangyari talaga siya. Okay? Let's see what else. I feel like marami ka ring achievement, no? Sa buong taon na yan. June 10,
2025 to June 29, 2026. What else? Uy, number 1, intention. Ang sabi rito, what if the only resolution you made was to love yourself more? Oh my God. This really resonates, no, sa inyong reading kasi it's about focusing on yourself, taking care of yourself, expanding your horizon, expanding your network. Yes, you're going to focus on loving yourself, taking care of yourself. Okay, so that is your reading, Cancer. Thank you so much and see you again.